Digyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglactopafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lactopafi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lactopafi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lactopafi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lactopafi tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras on top alas 7.
the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw ug nagtan-aw nining atong programa anaunta sa Kapiskay sa Panglawas. Uban ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato sa kaluhan sa gawa sa nasod, mga balita sa sports, showbiz ug kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lacto-Pafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa nabantog na kayong produktong Inzumo. Kumusta ang tanan ining adlaw nga Huwebes, pitsa 4 buwan sa Hunyo. Ibunok og kusog kay nga uwan ang Metro Cebu kagabi. Nga mo'y hinungdan sa pagbaha sa pipila ka mga lugar. Atong Sibya inyong mabati, pinaagi sa 95.3 One Heart Radio. Mabati og madungog usab ang atong Sibya tibuo kalibutan, pinaagi sa internet. Naka-live kita karon pinaagi sa ato ang Facebook page, Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Kinahon nga mga soft drinks nga nahuwad, gipangkawat. Lalaking nakaplagang patay daplin sa dagat sa barangay Tangkis, Talisay. Sa kauluhan, sesyon sa Senado kagahapon nadayon. Senador Sherwin Gatchalian mo'y bagong Senate President pro tempore. Samtang Blue Ribbon mo imbestiga sa flood control. Hearing wa pay pizza. Airport sa Kuwait gitirahan sa Iran. Sa showbiz, alik sa ilakad nakulbaan sa first kissing scene. Sa sports, Knicks versus Spurs sa NBA Finals Game 1. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Pafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Pafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Pafi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria.
napamatudan nga ang Lacto-Poppy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Poppy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Poppy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:06 sa kabuntagon ug karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato. Tay balita ngayon, local news. Naputos kasagbuyo ang tag-iya sa kinahon nga mga soft drinks nga karga sa usa ka truck. Human nga imbis tabangan sa mga nakasaksi pagbalik sa truck nga natagak, ipangdala naman hinuon kini ngadto sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay. Nahitabo ang maong insidente sa may barangay Mabulod, Dakbayan sa Sugbo. Matud pa sa mga nakasaksi nga daw sa nakapanag-iya og soft drinks ang mga mapahimuslanon sa higayon ug wala man lang gani makahuna-huna nga alkansi ang namuhunan nga tag-iya. Bantay Balita. Alas 7:07, mayong good morning. May pagtanaw, may pagpaminaw. Serge Viralio ang kahas all the way from City of Bogo. Lalaki gipusil daplin sa dagat sa barangay Tangkis, Dakbayan, Talisay. Usa ka lalaki ang napalgang patay diha sa baybayon sa sitio Ratan, barangay Tangkid, Dakbayan sa Talisay kaghapon sa buntag. Ang biktima kinsawa pamailhi, adunay samad pinusilan sa ulo nga bahin nga posibleng mohinungdan sa kamatayon niini. Ang mga residente sa nasoyng dapit nakadungog og tulo ka buto pagtuo nga waray nahitabo. Apan sa dihang hayag na ilang naabtan kining lalaki nga naghayang na daplin sa baybayon nga wa nay kinabuhi. Pipila sa mga kabhang sa bala sa wa pa matino nga armas ang nagpasad sa maong dapit. Nakita usab ang maong lalaki nga naghigda. Ang biktima nagsuot kini og itom nga jacket, ingon man itom nga pantalon. Bantay Balita. Samtang usa ang patay sa panagbangga sa duha ka motorsiklo, mga driver pulos minor de edad. Nahitabo kini didto sa lungsod sa Asturias. 14 anyos nga lalaki nga driver sa motor ang nakalas kini human nabangga sa gisundan nga motorsiklo didto sa nasudnong dalan sa barangay Uwak, lungsod sa Asturias. Nahitabo ang maong insidente pasado alas 8 ang takna sa kagabihon niadtong nakalabayng Martes. Ang namatay giila nga si Jurel, 14 anyos ang panuigon, taga barangay San Isidro sa maong nga lungsod. Samtang naangol ang driver sa motor nga iyang giabangan, si Gabriel, 17 anyos nga taga barangay Pondols, lungsod sa Balamban, ug angkas niini nga si Janly, 16 anyos. Sa investigasyon sa Asturias Police Station, matud pa ni Police Captain JC Tanyola, ang hepe sa Asturias Police, nga kining namatay ang nagsunod sa truck. Sa investigasyon sa Asturias Police Station, matud pa ni Police Captain JC Tanyola, dihang dunay kasugat nga van na ningkamot kini nga makabalik sa lane. Apan tungod sa alanganin na ang sitwasyon, didto kini nabangga sa gisundang motor. Maong nalabay kining si Jurel, si Gabriel ug si Janly. Tungod sa kakusog sa pagkabangga ug pagkalabay sa 14 anyos, mao hinungdan nga nakabsan kinis kinabuhi. Nasayran nga walay mga suot nga helmet kining duha ka mga driver sa mga motor ug pulos pa mga minor de edad. Bantay Balita. Alas 7:10 sa kabuntagon, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Natividad Repolyo, gikan sa Barangay Kamputhaw. Cebu Provincial Government miumol og technical working group para sa development sa Camp Lapu-Lapu.
Mipirma na si Governor Pamela Baricuatro sa Executive Order number 31 Series of 2026 nga nagmugna og Provincial Technical Working Group aron moduma sa partisipasyon sa lalawigan sa Sugbo sa giplanong development sa Camp Lapu-Lapu. Ang executive order gipirmahan ni adtong Mayo 25 sa provincial capital ug naglatid sa kahinungdanon sa Camp Lapu-Lapu isip usa ka estratehikong military installation nga may papel sa national defense, regional security, disaster response, humanitarian assistance ug public safety sa Visayas. Ang PTWG mo'y opisyal nga coordinating ug technical body sa probinsya sa pakigtrabaho sa Department of National Defense, ingon man sa Armed Forces of the Philippines ug uban pang ahensya sa gobyerno, kalabot sa mga kalambuan sa mga proyekto sulod sa military reservation. Lakip sa mga plano ang pagpalambo sa infrastruktura, institutional coordination, land management ug pagpalambo sa public access ug uban pang proyekto. Ang grupo gipanguluhan ni Paulo Uy sa Economic Enterprise Council isip chairperson, samtang si Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office isip vice chairperson. Kapilusab ang mga representante gikan sa lain-laing provincial offices ug duha ka miyembro sa provincial board. Gimanduan usab ni Governor Pam Baricuatro ang tanang provincial offices nga mutabang og muhatag og suporta aron masiguro nga hapsay ang pagpatuman sa maong programa nga epektibo dayon human sa pagpirma. Bantay Balita. Nahitabong landslide sa National Highway sa lungsod sa Sugod, gipasusi na. Kasamtangan karong gipasusi ni Governor Pam Baricuatro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nahitabong landslide sa National Highway didto sa lungsod sa Sugod. Kini aron makahimo dayon og lakang ang maong buhatan, kalabot niini aron kapugnan ang posibleng kadaot o baka disgrasya nga mosangpot unya sa pagkamatay sa mga motorista. Nasayran kaghapon sa buntag usa ka landslide ang gi-upload sa netizen na si Jonalyn Seco nagpakita sa nidahiling bahin sa usa ka riprap daplin sa karsadas lungsod sa Sugod nga may resulta sa pagkabutang sa peligro sa mga motorista sa maong dapit. Ang maong riprap na sayran nga taod-taod nang gibuhat aron pagpugong sa posibleng pagdahili sa yuta apan daw sa wala gihapon kini kapugong. Sa pagkakaroon giawhag ang tanang motorista paingon og gikan sa amihanang Sugbo nga kung mahimo mangita og alternatibong ruta samtang padayon ang pagsusi sa kasamtangang sitwasyon sa maong dapit. Si Baricuatro ato usab karon sa dakbayan sa Bugo aron mangunay sa pag-apod-apod sa calamity assistance sa mga nabiktima sa katalagman sa amihanang Sugbo niadtong nakalabayng tuig. Bantay Balita. Alas 7:14 sa kabuntagon, dawatag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Kalabot ining mga hog racers sa Negros Oriental, giawhag sa pagpangandam alang sa El Nino. Detalye sa mong balita, ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ka Bantay Ram sa itong balita ka namutagag hangyo ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer nga si Bernard Libaga ang tanang mga hog racer nga magbuhat og signage sa production alang sa pagpangandam sa tag-init o El Nino. Sa usa ka press briefing sa Libaga mingon nga mintras aduna pa panahon kinahanglan mangandam ang tanan hilabi na sa mga baong racer aron malikayan ang grabing nga kadaot o kainit. Sumala pa ni Libaga nga ang labing nga mapiktuhan kung ugaling muabot ang panahon sa ting-init mao ang pipila ka mga LGU sa katulong distrito sama sa lungsod sa Siaton, Santa Catalina, Basay ug Dakbayan sa Bayawan. Mao kana ang bisis sa Pacific. Matud pa samtang mapiktuhan usab ang pipila ka mga LGU sa unang distrito aning lalawigan sama sa Dakbayan sa Katlaon, Gihulungan ug lungsod sa Belermoso. Kini sumala pa nga ilang gitun-an nga may kalamigitan sa panahon sa ting-init. Dugang pa ni Libaga ang mga lauman nga maluya o brown ang hulagway sa mga sagbot
ug uban pang anaa sa kalsangan tungod sa epekto sa grabeng kainit. Hinungdan nga giawhag ang tanan sa paglihok aron magpagpangandam sa maong panahon. Mao rin ito nakalap nga balita karon butag kabantay ram sa kaning atong balitahan kini sa Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong barangay in action nalukan sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghan kayong salamat Sir Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 7:16 sa kabuntagon mga igsoon. Ang report ni Alan Rosete mo ay nagkumpleto sa linyada sa atong mga balitang lokal. Detalye sa mga balitang national, international, balita sa sports ug sa showbiz ug uban pang mga balita sa atong pagbalik ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lacto Plant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lacto Plant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Atong oras alas 7:19. Bantay Balita. O karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Ni-issue og notice of cancellation si Senador Erwin Tulfo, ang gitudlo nga chairman sa 12 ka mga senador nga mo'y mangu sa Senate Blue Ribbon Committee nga walay committee hearing kabahin sa flood control scam karong adlaw. Sa ihang suwat, way pitsa ang gipahigayon o ang pagpahigayon sa committee hearing. Si Senador Alan Peter Cayetano sa ihang bahin kinsa gipili sa 13 ka mga senador isip Senate President ni pagawas usab og memorandum nga mahinayon ang committee hearing sa Blue Ribbon ubos sa lehitimo og legal nga chairperson nga si Senador Pia Cayetano. Bantay Balita. Senate President Alan Peter Cayetano nimando sa pagpadayon sa mga committee hearing
Nipagawas og kamanduan si Senate President Alan Peter Cayetano pinagi sa memorandum para sa tanang opisyal ug personnel sa Senado nga ipadayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee karong adlaw. Ginibisan pa sa mga pamahayag gikan nideklara ang bag-ong mayoriya sa nga kansilado na ang nahisgutan nga hearing. Si Cayetano wa ni tahod sa reorganization sa Senate Committee Chairmanship kaghapong adlaw sanglit iya kining gihulagway nga illegal og kudita. Bantay Balita. Gipaambit ni Senador Juan Miguel Zubiri ang suwat ngadto sa mga sakop sa Senado kalabot sa gideklarar nga CND adjournment ni Senate President Alan Peter Cayetano. Base sa maong dokumento, ang regular session ikatakdang ipadayon sa alas 10 sa buntag sa Hulyo 27 sunod buwan. Kahinumduman nga ang mga sakop sa minority nga 11 ka mga senador nito nga didto sa session hall og ni sorpresa ang katawhan human kalit nga nito nga si Senador Chez Escudero nga nakahimo nila nga 12 ka buok. Gideklarar sa 12 ka mga senador na dunay quorum bisan kun wa sila kaabot og 13 ka mga senador nga maoy 50% plus 1 sa kinatibuk ang 24 ka mga elected nga mga senador. Si Senador Win Gatchalian mo ilang gitudlo nga Senate President pro tempore, samtang si Senador Erwin Tulfo ang gipili nga chairman sa Senate Blue Ribbon. Si Senate President Alan Peter Cayetano wala mahuli pisang litsubay sa konstitusyon gikinahanglan ang 13 ka mga senador nga maoy muboto. Bantay Balita. Alas 7:23 sa Kabuntagon, Anti-Dynasty Bill aprobado na sa lower house. Giaprubahan na sa House of Representatives ang Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act sa ikatulo o katapusang pagbasa. Naabot sa 271 ka mga miyembro sa Kamara ang mibotar sa affirmative, 16 ang negatibo ug 7 ang ni-abstain atol sa plenary session. Apan ang maong House Bill kutubra sa second degree of consanguinity sanglit supak ang super majority dihang giduso ni Batangas Representative Leandro Liviste na hangtod sa fourth degree of consanguinity ang i-cover sa maong balaod nun. Bantay Balita. Senate President Alan Peter Cayetano na mahayag nga siya gihapon ang legitimate, legal ug moral nga Senate President. Matod ni Senate President Alan Peter Cayetano nga dili balido ang nahitabong pag-ilis sa committee chairmanship sa Senate atol sa session kaghapong adlaw. Matod ni Cayetano, siya gihapon ang legitimate, legal ug moral Senate President ug nagpadayon gihapon ang iyahang mando sa Senado. Gipugos usab niya nga padayon gihapon ang Blue Ribbon Committee hearing bahin sa flood control scandal nga orihinal niyang gikatakda karong Hunyo 4 o karong adlaw bisan pa sa pagbalhin sa schedule ngadto sa Hunyo 8 ni Senador Erwin Tulfo. Samtang iyang gikonsiderar nga ang mga panghitabo sa Senado kagahapon o giingong kining usa ka illegal kudita human sa pag-usab sa liderato sa komite sa Senado. Matod ni Alan Peter Cayetano, ang kalit nga pagbag-o sa liderato ug pag-reorganize sa mga committee chairmanship walay hustong basihan og supak sa proseso sa institusyon. Nahitabo ang maong kalambuan atol sa sesyon diin napili si Senador Win Gatchalian isip Senate President pro tempore ug giusab ang pipila ka committee chairmanship sa Senado. Bantay Balita. Pagtambong ni Senador Chez Escudero kaghapon sa sesyon walay bugti ug giingong nalamdagan ra. Giklaro ni Senador Erwin Tulfo sa desisyon
ni Senador Francis Escudero nga miabot sa sesyon sa Senate kaghapon. Matod ni Tulfo, nalamdagan na kuno si Escudero sa sitwasyon sa Senado mao nga nakahimo kini og desisyon pag-apil sa minority. Gidugang usab niya nga natingala ang grupo sa pag-abot ni Escudero kay wala kini mutambong sa sesyon niadtong miaging adlaw. Bantay Balita. Alas 7:26 sa Kabuntagon, giabi-abi sa mga miyembro sa Minority Block si Senate ang pag-abot ni Senador Francis Escudero sa plenary session kaghapon. Tungod sa ihang presensya, opisyal nga nadeklarar ang quorum aron mapadayon ang sesyon sa Senado. Ang maong kalambuan nakapahimo nga magpadayon ang legislative proceedings human sa mga unang kahimtang sa presensya sa mga senador sa sesyon. Bantay Balita. Gideklarar sa Senate ang bagong line-up sa mga chairperson sa nagkalaing-laing komite sa sesyon kaghapon human madeklarar ang quorum sa Senado. Napili o gitudlo isip chairman sa Committee on Finance si Senador G.V. Ejercito. Si Senador Tito Soto usab mo'y gitudlo nga chairman sa National Defense and Security, Peace and Unification and Reconciliation. Samtang sa Public Order and Dangerous Drugs ug Accounts, si Senador Ping Lacson. Gitudlo usab isip chairman sa Accountability of Public Officers and Investigation si Senador Erwin Tulfo. Ang Accountability of Public Officers and Investigations na ila kini nga Blue Ribbon Committee. Lakip sa komitiba nga pagakuptan ni Senador Erwin Tulfo mao ang Social Justice, Welfare and Rural Development. Samtang si Senador Rafi Tulfo mao'y napili nga chairman sa Public Services ug nabalik sa iyang pagka-chairman sa Basic Education si Senador Bam Aquino. Ingon man si Senador Kiko Pangilinan sa Agriculture, Food and Agrarian Reform. Samtang nabalik pagka-chairman sa Health and Demography si Senador Risa Hontiveros. Gitudlo usab nga chairman sa Games and Amusement si Senador Lito Lapid. Samtang nagpabilin og waos ba ang chairmanship ni Senador Francis Escudero nga mo'y chairman sa Urban Planning, Housing and Resettlement. Si Senador Mig Zubiri mausab ang gitudlo nga pangu sa Foreign Relations ug sa Rules. Ang maong reorganisasyon kabahin sa bag-ong liderato ug pag-usab sa komposisyon sa Committee Senado nga nagdumala sa nagkalain-laing legislative concerns sa tibuok nasud. Bantay Balita. Nunot sa maong balita, formal nang napili si Senador Win Gatchalian isip bag-ong Senate President pro tempore sa sesyon. Si Gatchalian mipuli kang Senador Loren Ligarda sa maong posisyon human sa nadayon nga eleksyon sud sa Senado. Ang Senate President pro tempore mao ang ikaduha nga pinakataas nga opisyal sa liderato Senado ug moassist sa pagduma sa mga sesyon kung wa ang Senate President. Bantay Balita. Alas 7:30, election campaign ni Senador Chase Escudero ug Senador Rodante Marcolita gipatawag sa COMELEC. Nagpagawas og subpoena ang Commission on Election ngadto sa mga campaign contributors ni Senador Francis Escudero ug Senador Rodante Marcolita suma sa pamahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Matod ni Garcia, ang mga donors nga napakya sa pagdeklarar sa ilang kontribusyon mahimong manubag ubos sa Omnibus Election Code. Butyag niini nga ang Omnibus Election Code kaniadto nagapahamtang og silot sa non-disclosure sa campaign donors
apan kinig giusab sa Republic Act number 7166 nga naghatag og multa imbis kriminal nga silot para sa kandidato. Apan giingon sa Comelec nga walay parehas nga amendasyon nga gihimo alang sa mga donors mismo, busa posible gihapon sila magatubang og mga kaso. Sa miaging desisyon, i-dismiss sa Comelec ang reklamo batok kang Marcolita human nakita nga kulang ang ebidensya sa gingong election offense kalabot sa susi sa May 2025 nga eleksyon. Gideklarar usab ni Escudero nga usa ka kontraktor sa miaging kaso bahin sa 30 million pesos nga campaign donation sa tuig 2022 senatorial bid, apan kini giapilar na karon sa Korte Suprema. Sa pagkakaron, si Escudero nagatubang usab og bag-ong investigasyon human dunay bag-ong reklamo gikan sa usa ka vlogger kalabot sa kampanya. Bantay Balita. Former DPWH Secretary Bunuan gibalhin sa pribadong hospital tungod sa posibleng problemas kasing-kasing. Gibalhin ngadto sa usa ka pribadong hospital pasado alas 11 kagabi si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan human makit-an og taas nga heart enzyme nga posibleng timailhan sa kondisyon sa kasing-kasing. Suma sa Philippine National Police Health Services, kinahanglan ibalhin si Bunuan tungod kay level 2 lamang ang kapasidad sa PNP General Hospital o dili kini igo sa iyang medical nga panginahanglan. Sigon ni OIC PNP PIO Alin Reyco nga wala pa aprobahi sa Sadigan Bayan ang gihangyo nga hospital arrest alang sa kahimtang niini. Padayon pa ang monitoring sa kahimtang ni Bunuan samtang gihatagan og igong pag-atiman sa pribadong pasilidad. Bantay Balita. Alas 7:33 sa Kabuntagon, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Joe Dennis Aguanta Jr. ikan sa lungsod sa Balamban. Lino Cayetano igsuon sa duha ka senador nga si Pia og si Alan Cayetano. Gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos isip bag-ong PTB4 General Manager. Gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos si Lino Cayetano isip bag-ong General Manager sa PTB4. Mipoli si Cayetano kang Malo Fagar sa maong posisyon. Matod sa Communication Secretary Dave Gomez, mapasalamaton ang gobyerno kang Fagar alang sa iyang serbisyo sa state broadcaster. Gidugang ni Gomez nga ilahang gilauman nga madala ni Cayetano ang ihang kasinatian sa media, public service ug pribadong sektor aron mapalambo ang operasyon sa PTB4. Bantay Balita. Senador Erwin Tulfo gibirhan si Senador Alan Peter Cayetano kay matod pa mag-focus na lang kini pagka-vlogger og mo-resign na sa iyahang pagka-senador. Gibirhan ni Senador Erwin Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano tungod sa paghisgot niini sa mga isyu pinaagi sa Facebook Live imbis nga mutambong sa sesyon sa Senado. Matod pa ni Tulfo nga kung mas gusto na sa usa ka opisyal ang pag-vlog kaysa pagtuman sa iyang katungdanan sa Senado, mas maayo pang mo-resign na lamang kini. Alas 7:35. Bantay Balita. May pagpaminaw, may pagtanaw sa mga followers ug mga listeners ni DJ Noy. Yes, lungsod Tuburan. Hangyo ni Romualdez nga tangtango ng iyang travel ban gibasura. Gibalibaran sa Sandigan Bayan 7th Division ang hangyo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga tangtangon ang precautionary travel ban nga gipahamtang bato kaniya. Si Romualdez giimbestigahan karon may kalabutan sa gingong flood control scandal.
Base sa resolusyon nga gipagawas ni adtong Hunyo 1, ang desisyon gisulat ni Associate Justice Lorifil Pahimna uban sa pag-uyo nila ni Associate Justice Georgina Hidalgo ug Hans Chester Nukum. Bantay Balita. Misangat og reklamo ang grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman batok kang Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Ruben Padilla ug Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ang reklamo gifile alang sa alegasyon nga obstruction of justice. May kalabutan kini sa giingong pagtabang sa pag-ikyas ni Senador Bato de la Rosa. Dugang pa sa maong reklamo, ang Tindig Pilipinas miduso-usab sa panawagan nga mo resign si Cayetano o giingong ang Senado kinahanglan mubalik na sa regular nga trabaho o dili dapat malangay ang mga sesyon o mga investigasyon. Bantay Balita. Kiko Barzaga, gidayeg ni Vice President Sara Duterte. Nagpadayag og suporta si Vice President Sara Duterte ngadto kang expelled Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Pinaagi sa usa ka mensahe nga mipadayag sa pagdasig og pagkamatarong og pagbarug sa kaugalingong prinsipyo. Sa iyang mensahe giingon ni Vice President Sara Duterte nga it takes great to be yourself in a world that rewards conformity. Og ipahinumduman niya nga dili tanan makasabot sa desisyon ug dalan nga pilion sa usa ka tawo apan importante nga magpabilin kining tinuod sa kaugalingon. Si Kiko Barzaga wa pamuhatag og pamahayag kalabot niini sa pagkakaron. Bantay Balita. Iusab na ni Kiko Barzada ang pangan sa ihang official Facebook ikan sa ex-congressman. Human siya tangtanga sa iyang mga kauban sa House of Representatives. Iyan ang giilisan og ex-kong Miao. Atong oras alas 7:38. Mao kato ang naglangkob sa ato ang mga balitang nasyonal. Detalye niya sa mga balita sa international. Kuwait International Airport may resume na sa mga flights. Kanaogban pang mga balita sa gawa sa nasod sa sports, ingon man sa showbiz o kahimtang sa panahon. Sa atong pagbalik, human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Yeah, dinhi ko sa Algeria sa Cebu. So what I do is inom ko lakto papi. Inig-inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas, mas daghan og vitamin A kaysa carrots, ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. I'm Jim,
So I've been a Lactopafi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time grabe nahukdan gyud og palit og paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy isod na og pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopafi, and for the grace of God narakarang gyud akong pamati ang Lactopafi. In fact, sa una sa magsipon ko upo ang ako yung perming imnon is ka ng mga synthetic na medicines, pero karon di na kung take na I've been taking Lactopafi every day. In a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take Lactopafi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kalahuman ako kaon take og 30 ml nga Lactopafi most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lactopafi is that makafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko. Like sa una, ang kalibanga is like in a day, makalibang ko let's say 5, 6. Gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada kong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon. Magi na kong pirming nun. Kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Atong oras alas 7:42 ug karon sa detalles atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Ang Kuwait International Airport nibutyag nga ni-resume na sila sa mga flight sa Kuwait Airways gikan sa Terminal 4 human sa temporaryo nga pagsuspenso human sa drone ug missile strike sa Iran. Gireport sa Kuwait News Agency nga operate sa estado nga ang mga operasyon isugdan pag-usab pagkahuman sa mga technical team og mga hintungdan nga otoridad nakakumpleto na sa usa ka pagsusi sa kadaot og gipatuman na ang mga lakang sa kaluwasan aron masiguro ang normal nga operasyon. Giingon sa mga otoridad nga ang desisyon nga i-restart ang mga flight nagsugod sa mga pagsusi sa mga sistema sa operasyon, ingon man infrastruktura nga naapektuhan sa una nga pag-atake nga nagpugos sa pagsuspende sa trapiko sa kahanginan ug pagbalhin sa mga alternatibong tugpahanan. Bantay Balita. Daghang mga tao ang nasamdan human ang mga drone sa Iran niigo sa building sa passenger sa Kuwait International Airport hinungdan sa grabing pagkadanyos tugpahanan. Kini ang gipahibaw sa tigpamaba sa Ministeryo sa Depensa sa Kuwait nga si Saud Al-Atwan. Gihulagway ni Al-Atwan ang pag-atake nga usa ka kriminal nga agresyon o giingon nga ang mga samara nakadawat o gikinahanglan nga medical nga pag-atiman. Giingon sa Kuwait Airways nga gisuspende ang mga operasyon hangtod sa dugang pagpahibaw pagkahuman sa pag-atake sa Iran sa Kuwait International Airport. Bantay Balita. UA's blockade ni baraw sa 122 ka mga barko paingon unta sa Iran. Ang United States Central Command ipahibaw nga niabot na sa 122 ka mga higanting oil tanker ang ilang napabalik sa agi human ni violate sa gipahigayong blockade sa Amerika ngadto sa mga pantalan sa Iran nga niagi sa Persian Gulf ug sa Strait of Hormuz. Libuan ka mga sundao sa Estados Unidos ang nagman sa kadagatan, kalangitan ug kayutaan aron pagsuporta sa nagpadayon nga blockade sa US batok sa nasod sa Iran. Bantay Balita. Ang United States Council Central Command niingon nga nihimo sila og pagpangatake isip self-defense batok sa Iran
dito sa isla di nahimutang ang Strait of Hormuz. Una niini ang IRGC ni angkon nga nihimo sila og pagpangatake dito sa Kuwait o gitarget ang 5th Fleet Headquarters. Bantay Balita. Alas 7:46 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang espesyal nga balita. Ipagawas og public advisory ang Lapu-Lapu City Government kagahapong adlaw nga adunay nasigpatan nga mga bukya sa Marigondon Causeway. Ang City Environment and Natural Resources Office kun Senro Lapu-Lapu nakadawat og report kabahin ini hinungdan nga ila kining gisusi. Atol sa inspeksyon gikumpirmar ni Orlando Leison, ang fish examiner sa Senro, nga mga timbol jellyfish ang nasigpatan og katul kini nga klases bukya sa gibuhat nga palibot sa Senro. Nasuta nila nga aduna usab kini sa Santa Rosa Port sa Olango Island. Ang gidugang usab nga dili hinuon tanang mga lugar sa dakbayan ang anaay presensya sa maong bukya tungod kay walay nasigpatan sa Angasil Port ug sa Barangay Mactan. Sa pagkakaroon ang ilahang pakig-alayon padayon na sa tanan nga mga barangay. Nibutyag si Lison nga kini may unang higayon nga nasigpatan ang maong klase sa bukya sa kadagatan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Hangtod karon anaghihapon ang presensya sa maong mga bukya. Hinungdan nga adunay gideploy nga mga Senro personnel sa Marigondon Causeway aron sa pagpanguha niini. Tungod niini tungod kay dili man mapugngan sa katawhan ang pagpangaligo sa dagat giauhag sa Senro nga mupalayo lang kung dunay makitaan nga mga timbol jellyfish. Samtang makigtigom pa usab si Mayor Cindy Chan sa Senro alang sa dugang lakang nga ipatuman labot sa maong problema. Bantay Balita. Arita sa ato ang balita sa showbiz. Atong dawaton ng mga showbiz news. Iparangat pinagi sa ato ang kauban kabantay Grace Bakero. Alexa Ilacad na kulbaan sa kissing scene. Gikan sa pagka-child star, musulod na sa mas hamtong nga papel ang aktres nga si Alexa Ilacad pinaagi sa iyang bagong I Want series nga Misbehave. Atol sa media conference natong Lunes, gipaambit ni Alexa nga dili niya malimtan ang maong proyekto tungod kay usa kini kadakong milestone sa iyang karera. Giangkon sa aktres nga nakulbaan gid siya sa kissing scene nila ni JC Alcantara nga nagdala sa papel isip iyang uyab sa maong serye. Mapasalamaton siya nga si JC ang iyang kapartner sa iyang unang kissing scene kay usa kini ka maayong artista. Kauban nila sa Misbehave sila si Cyril Manabat, Raven Rigor, L.A. Santos, Rain Parani, Rans Riffle ug Zach Guerrero. Sa laing bahin, Ella Cruz, Julian Trono, siyam na katuig nga uyab. Gikumpirmar ni Ella Cruz na siyam na sila katuig sa iyang boyfriend nga si Julian Trono. Matod niya sa media conference sa Viva Box Office Barrowed Live nga aduna na sila negosyo ni Julian nga usa sa ilang gikabisihan. Apan gitataw sa 29 anyos nga aktres nga gusto paghapon nila ni Julian ang kasal apan dili pa lang karon. Si Ella nagsugod isip child star sa GMA niadtong 2006 hangtod nga nagbida sa ABS-CBN fantasy series nga Ariana niadtong 2012. Siya sab ang nidala nga Irene Marcos sa 2022 historical drama film Made in Malacanang. May hinumduman sab si Ella sa iyang mga viral dance cover sama sa Twerk It Like Miley.
Ug mao kana ang atong showbiz balita karong adlaw. At tangi ang mas daghan pang makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Maayong buntag. Back to you, Ramsa. Balita. Daghang salamat kabantay Grace Baquero sa imuhang showbiz news. O karon arita sa to ang balita sa sports. Mainitong gisugat sa Lapu-Lapu City Government pinanguluhan ni Mayor Cindy Chan ang mga upunganong atleta nga nirepresentar sa Region 7 ug nakalangkat og medalya sa 66 palarong pambansa nga gipahigayon didto sa Agusan del Sur atol sa ilang pag-abot sa City Hall pasado alas 10 kaghapon sa buntag. 7 ka mga atleta ang nipauli sa dakbayan nga adunay dalang 10 ka mga medalya. 6 ka gold, 1 ka silver ug 3 ka bronze sa sports nga arnis, archery ug volleyball. Isip pasalig sa mayor ngadto kanila, makadawat sila og cash incentives base sa medalya nga ilang nakuha. 50,000 sa gold medalist, 30,000 sa silver medalist, ug 10,000 sa bronze medalist. Tungod sa maong kalampusan sa mga atleta, ipahibaw usab ni Mayor Chan nga lakip sa makadawat og incentives ang ilahang mga coaches. Bantay Balita. Magtigi na alang sa Game 1 sa NBA Finals ang New York Knicks ug San Antonio Spurs dito sa Frostbank Center sa San Antonio, Texas. Karong adlaw alas 8:30 oras sa Pilipinas. Uso na kayong hinunghungay sa kilid. Asa ka? Mailhan ni natog makadaog ni Dong Kenon. Magpalibre ni dinhi. Papaldo ni. Alas 7:53 sarita sa toang balita sa panahon. Gabi grabiha kusuga tong uwana. Baha sa Metro Cebu. Dugay na ba na undang? Alas 2 karong kadlawon, ang low pressure area i-monitor sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Doon na kini medium nga tsansa nga mahimong tropical depression sa musunod nga 24 oras. Ang publiko giawhag nga magmonitor kanunay sa update gikan sa DOST Pag-asa. Southwest monsoon o habagat mo'y nakapikto sa northern central Luzon o ang western section sa southern Luzon. Subay niini ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Ingon man ang Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro ug Palawan. Makasinati kini og pag-uwan-uwan, panagsang panugdog ug kilat. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ug ang Ilocos Region ug ubang bahin sa Central Luzon, lakip na ang Calabarzon ug Mimaropa. Makasinati usab og mapanganuron nga kalangitan, katag nga pag-uwan ug panagsang panugdog ug kilat. Ang temperatura anaa sa 28 hangtod 33 degrees centigrado. Ang adlaw ni silang kaganinang alas 5:20 ug mosaop karong hapon alas 6:03 sa kahaponon. Ang atong balita sa lakat sa panahon mo'y hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita dinhi sa toang programa Bantay Balita ngayon nining adlaw nga Huwebes, pitsa 4 buwan sa Hunyo tuig 2026. Ang atong mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog ng produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo.
Mga balitang hinikay sa Bantay Radio Newsroom. Pinaagi sa to ang kauban Fred Letehio. Ato sang pasalamatan Konsehal Gracia Bakiro sa iyang Showbiz News ug si Alan Rosete sa iyang balita nanukad sa lalawigan sa Negros. Pasalamat ta sa tanan nato mga viewers o mga listeners sa ato mga tigpaminaw sa 95.3 One Heart Radio DYAJ nga ka-hook up nato karong buntaga mga higala ug sa tanang mga naminaw og nagtan-aw nato pinaagi sa ato ang Facebook Live via Bantay Radio Cebu Facebook page. Atong pasalamatan ang kinatibuk ang Persas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang chairman, ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, pinabaga ni Attorney Miko Zabaliero. Akong technical partner des ato ang Masters Control. Excited na kayo sa NBA game. Kenon Siniza. At ang imo sunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Kini na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagi sa pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.